Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Maganda itong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Dalawang kongresista, no? At ang dalawang ito ay may parehong background sa MMA or sa martial arts, ano? Etong si Kiko ay lumalaban ito sa, I think, amateur fights, ano? Nung huli niyang laban, talo siya. Panood ko yun, medyo gulpi siya, no? At itong si Attorney Falsis naman, may background din to, no? Sa martial arts, sa jiu-jitsu. At kung ano pa, balita ko parang magma-match up yung dalawa. Well, bago dyan, syempre, typical na ginagawa talaga kapag ang isang partner o isang magkaaway o magkalaban ay may nakatakdang laban, ginagawa niya ng mga press conference, interviews. And tama-tama, bukod sa sinasabing napipintong MMA fight nila o yung martial arts fight nila, nagkabanatan itong dalawa dito sa isang interview at talagang sunog itong si Miao Barzaga. At dito halatang-halata mga ka-Wonder na hindi masagot ni Kiko Barzaga itong mga tanong sa kanya ni Attorney Falsis. Si Attorney Falsis ay isang abogado. Well, panoorin muna natin mga ka-Wonder at reaction na natin. Yes, pero ako kasi ang concern ko for you, Kong Kiko, lahat ng mga ibabato mo, ibabalik sa family mo. Lahat ng binabato mo, babalik sa family mo. I mean, that's fine. Then you admit that If your I- family. If I'm Your correct, political then I deserve to be in prison as well. I'm going down with everyone else in the Sabi mo kay Jessica Soho, tinanong ka ni Jessica Soho, malinis ka ba, Kong Kiko? Ang sabi mo, wala pa akong kaso. Hindi, sabi mo wala pa akong kaso. A true innocent person would have said, yes, malinis ako. Ako, tanong mo ko, Attorney Clint, sa barangay, malinis ba ako? Yes. Wala kaming SOP doon. Yes, but like everyone you ask, kung tatanungin mo si So, Martin malinis ka Romualdez, ba? No, malinis ka tatanungin mo ba? si Martin Romualdez kung malinis siya, anong sasabihin niya? Yes, but we all know he's not clean. No, but We your all answer is know different. he's corrupt. But your answer is different eh. Kay Jessica Soho, you didn't deny. You didn't say malinis ka. I'm asking you again now, malinis ka ba? We will see. Nung counselor ka? Nung bual ka? At ngayon congressman ka, malinis ka ba? We will see regarding that because clean and perfectly legal are both completely separate things. There are people who can act within the bounds of the law that can also be at the same time corrupt. Ah. And there are people who are good. So you mean, can be so you mean you accept money but legally, parang Marcoleta? I'm not saying that. No, sinasabi mo hindi ka nagnakaw. Nagnakaw ka, yes or no? If we look at Nagnakaw ka, yes or if no? we look at South Africa in the apartheid regime that Nelson Mandela was against, he was imprisoned for 27 years regarding that, right? So It's a simple from that question for me. perspective- May SOP ka ba? Or nagnakaw ka nung counselor ka ng DASMA? From that perspective, Kaya ka, congressman ka. Magnanakaw ka, hindi. from that perspective, the law can be applied to good people where they can be guilty even though they are innocent. And at the same aspect, innocent people can be, guilty people can be claimed as innocent. Like for example, Martin Romualdez, he was responsible for the flood control issues, yet there is no case That's a against him. complicated answer for a very simple question. Naging magnanakaw ka ba ever? Asking someone whether or not they have stolen is not a simple question because stealing and theft in politics is already a very common. Natatawa ako rito kay Kiko Barzaga mga ka-Wonder. No? Yung sagot niya, tinatanong siya direct nitong si Attorney Falsis. Tandaan natin si Attorney Falsis sa isang abogado. No, tinatanong siya kung magnanakaw siya o hindi. Kahit dun sa interview niya no, kay Jessica Soho, hindi niya rin masagot. Dahil an honest or yung malinis daw na politiko would answer, yes, malinis ako, right then and there, straight, no? Pero siya hindi. Lagi niyang ibinabaling yung kanyang tanong. Kumbaga tinanong sa kanya, ipinapasa niya dun kay Martin Romualdez. No, nananahimik yung isa, hinahanapan niya ng korupsyon, lagi niyang sinisira, lagi niyang laman ng content, gusto niya ma-incriminate yung tao. Siya itong tinatanong, ikaw, actual, real talk, live mismo hindi niya masagot kung siya ay corrupt. Bakit di niya masagot? Nung siya pa ay barangay councilor dun sa lugar nila. At ngayon, hindi niya masagot kung siya ay malinis, no? Magnanakaw ka pa. Hindi niya rin masagot. Pero ang lakas ng loob niyang magtututuro kay Martin Romualdez. Kaya tawa ko ng tawa sa kanya. No?
Alam natin nahirapan to si Kiko, no? Posible siguro mga strategic avoidance. Alam natin na itong si Kiko may mga history din yung naririnig natin, ano? Yung family niya. No? At itong framing ni Attorney Palsis kasi matalas, diretso magtanong, no? Minsan loaded ng mga leading questions as if ini-interrogate niya itong si Kiko. Parang isang nasa hukuman, mga ka-wonder, ano? Kaya hindi niya masagot. Doon pa lang, mga ka-wonder, kung ikaw ay nasa husgado, korte, halatang guilty ka. Kasi hindi mo masagot. So, ibig sabihin, prepared versus unprepared ang naglaban, ano? Itong ini-interrogate, itong lumalabas na si Kiko, no? Yung public speaking style, may mga leaders na comfortable sa speeches nila, yung ready ka ron Pero itong mga ganitong interview na hindi mo alam yung itatanong, nawawala ka sa hulog. Kaya hindi niya masagot, mga ka-wonder, ano? No, ibig sabihin, pero hindi naman ibig sabihin, mga ka-wonder, na hinuhusga natin, ano? Na may tinatago ba ito, no? Pero, pasi ron, siyempre, mapapaisip ang taong bayan. Bakit hindi mo masagot? No? Malinis ka? Oo. Kung talagang wala kang kasalanan, sasagutin mo, dire-diretso yun. No? Yan tanong, malinis ba talaga ito si Kiko Barsaga? No? Importante kasi, mga ka-wonder, dito sa channel natin, maging fair din tayo. Yung mga pwedeng i-consider, no, na pro-clean image. No? Alam natin matagal na yung pamilya niya sa DASMA. May mga infrastructure development projects din naman na nagawa yan siguro dyan. No? At yung mga criticism sa kanya dyan, yung mga political dynasty. No? Na yan nga, dapat tanggalin na yung dynasty sa atin. Yung transparency questions, yung common sa mga local politics, no, yung mga traditional politicians, trapo, walang malinaw na ebidensya na korupsyon na inuusig dito sa mga ito. Pero may bulong-bulungan, mga ka-wonder. No? May valid na tanong sa governance at transparency na dapat sagutin ng direkta, like itong tanong sa kanya ni Attorney Falsis, nagnakaw ka ba? Hindi niya masagot. Malinis ka ba? Hindi niya masagot. Ang lagi niyang sinasabi at sinisingit, itong si Martin Romualdez. Siguro natatawa yung mga tao, kahit si Martin Romualdez na kaupuron, tawa ng tawa, tinuturo siya, siguro natatawa sa kanya No? Ang style kasi ni Attorney Falsis is mala abogado, no? Aggressive cross-examination interview ang ginawa sa kanya, mga ka-wonder. At ito nga mga legal-minded, structured na style ni Attorney Falsis na parang cross-examination nga minsan confrontational, mga ka-wonder, na nape-pressure itong si Kiko Barsaga, halatang halata natin. At yung ginagawa ni Attorney Falsis ay effective, no? Na talagang makikita mo yung inconsistencies ni Kiko while consistent si Attorney Falsis sa kanyang pagtatanong, no? Yun, at kung pagbabasihan naman natin, although may background talaga ng MMA itong dalawa, kung gagamitan natin ng fun part, no, yung mga comparison sa kanilang mga content, no, si Kiko Barsaga isang hypothetical fighter, kunyari siya ay binanata. Ang style ni Kiko is a defensive grappler, no? Talagang defensive siya No, ang strategy niyan, syempre iwas, grappler Hindi ka pwedeng sa MMA kasi, mga ka-wonder, kapag ang kalaban mo striker, hindi ka pwedeng lumapit kasi tatamaan ka, mabubugbog ka, baka mamaya manakaut ka agad. So, ang gagawin niya, strategy niya, iiwas siya. Yun ang ginagawa niya, umiiwas siya, mga ka-wonder. At gusto niyang kontrolin, no? Kaya sinasagot niya agad doon sa iba, binabaling niya kay Romualdez. At makasurvive siya, mga ka-wonder. Ang strength nito is yung composure, yung experience. Ang weakness niya, gaya ng sinasabi natin, yung striking, no? So, ang titignan natin dyan, mga ka-wonder. Ito naman si Attorney Falsis, ang style nito is pressure striker. Talagang lulusubing ka niya. Susuntukin ka niya. Ibig sabihin, mga ka-wonder, trash talker. No? Strategy niya, non-stop. Kasi nga, hahabulin niya si Kiko na hindi makalapit sa kanya dahil striker siya. Yung non-stop questioning, no? Combo attacks ang ginamit niya. So, strength niya, aggression, stamina, confidence. Weakness niya, mga ka-wonder, yung overcommitment, no? Na pwedeng ma-counter kasi nga lapit siya ng lapit. Tingin niya kay Kiko is weak sa striking, grappler. Baka ma-counter siya. Pero kung i-score natin, mga ka-wonder, kino-correlate ko lang to sa naging interview nila na kunwari parang match up na nila yon. Pero talagang may match up tong dalawa na parang niluluto nung maglalaban sila. So ang score nitong si Kiko is 5 via decision, no? 5 lang, pero losses 3 via pressure fighters. At kay Attorney Falsis naman, wins 8 via technical verbal overwhelm.
At losses, dalawa lang dahil pag calm at well-prepared ang kalaban, nag-iisip yan. Kasi pag pressured ka, minsan gigil ka na, gusto mong atakihin. So yan. So bakit interesting yung interview mga ka-wonder? Kasi dito na-expose ni Attorney Falsis itong si Kiko. Na alam na natin sobrang ingay niyan. Minsan nagagalit na nga sa kanya yung mga tao, na dahil sa mga ugali niya na meow-meow, kung ano-anong mga sinasabi niya sa kapwa niya kongresista, at ito ngayon ay na-expose siya. Binanatan siya ni Attorney Falsis. Magkatabi sila mga ka-wonder. Talagang ganun, para ma-hype yung laban. Ganun yung nakikita kahit sa mga totoong fighters. Palagay ko, niluluto na yung laban nila mga ka-wonder. At dito, sa laban nila, sa unang interview nila, durog na durog itong si Kiko Barsaga. Hindi ko alam sa susunod nilang interview, babawi siguro yan. Pero hindi pa lalamang si Attorney Falsis dahil nakita natin sa style. Very aggressive. Yung isa, defensive. Tapos consistent attack si Falsis. Ito naman isa, evasive. Yun nung nakita natin. So mga ka-wonder, abangan natin yung laban nitong dalawa. At yung susunod pa nilang debate mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para reaction na natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung tungkol sa nilulutong laban nito at yung kanilang naging debate na dinurog niya itong si Kiko Barsaga. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless!